Si Serfan ay isang dalagang probinsyana at apo ng matandang mayordoma ng pamilyang Valeros. Sa kasalukuyan, siya ang yaya ng 6 na taong gulang na si Miguel, ang anak ng kanyang biyudong amo, si Senyor Ito Andres Valeros. Sa kabila ng pagiging malamig at masungit ng kanyang amo, nagpatuloy si Serfan sa kanyang trabaho ng may dedikasyon. Isang araw, habang masayang naglalaro si Miguel at si Serfan sa hardin ng mansyon, naisipan niyang magsulat ng liham bilang paraan ng pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Wala siyang intensyong ipadala ito, ngunit sa kanyang pagkabigla, ang makulat na si Miguel ay lihim na inilagay ang sulat sa bulsa ng Amerikana ng kanyang ama. Nang mahulog ang liham mula sa bulsa ni Senyor Ito Andres at mabasa niya ito, nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang damdamin. Unti-unting umusbong ang interes niya sa yaya ng kanyang anak, subalit, laking gulat niya nang malaman niyang hindi pala siya ang tinutukoy sa liham. Mabibigo kaya ang kanyang puso, o may pag-asa pa bang magbago ang kapalaran? Sa isang pagkakataon, dumating si Ramon, isang tagapagsilbi mula sa bahay ng magulang ni Senyor Ito Andres. Ramon, mabuti naman at napadalaw ka rito sa mansyon, masayang bati ni Serfan. Oo nga, may ipinabibigay lamang si Senyora Rosalinda kay Senyor Ito Andres, sagot ni Ramon habang pinagmamasdan ang bagong yaya. Ikaw pala ang yaya ni Miguel? Oo, 6 na buwan na rin akong nagtatrabaho rito, tugon ni Serfan na may ngiti. Nahihiya pa niyang iniabot ang isang balot ng tinapay kay Ramon, ngunit bago pa ito maabot ng binata, mabilis itong sinakmal ng bibig ng batang si Miguel, na para bang isang asong nag-aagawan ng pagkain. Miguel! Ano ba naman yan? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang magkunwaring aso? Napatawang sabi ni Serfan habang hinahabol ang alaga. Hayaan mo na, baka nagugutom lang ang bata, sagot ni Ramon na nakangiti bago nagpaalam. Sige, mauna na ako. Pagkatapos ng insidenteng iyon, napaisip si Serfan habang pinagmamasdan si Miguel na tumatakbo papasok ng bahay. Sa kabila ng kakulaitan ng bata, mahal niya ito na parang sariling anak. Alam niyang ang pagkawala ng ina nito mula sa pagsilang ay nagdulot ng lungkot at pangungulila sa batang si Miguel. Sa araw-araw niyang pamamalagi sa mansyon, natutunan niyang makita ang pamilya sa kabila ng malamig na treto ng kanyang amo. Marami na raw naging yaya si Miguel, ngunit sa kasamaang palad, ilan sa kanila ay hindi naging mabuti sa bata at nagkaroon ng mga insidente ng pang-aabuso. Dahil dito, naging mas maingat at mapili si Senyor Ito Andres sa paghahanap ng yaya para sa kanyang anak. Si Maria ay ipinakilala sa kanya ng kanyang lola, na matagal nang naninilbihan bilang mayordoma ng pamilya Valeros at dating yaya rin ni Miguel noong sanggol pa ito. Nang malaman ni Andres na kamag-anak ni Maria ang matandang mayordoma na kanyang iginagalang, agad niya itong tinanggap sa trabaho. Sa kabila nito, mataas pa rin ang respeto ni Maria sa kanyang amo, palaging nakayuko at iniiwasan ang direktang pagtitig sa mukha nito. Madalas din siyang makaramdam ng kaba tuwing nasa paligid ang kanyang amo, lalo na't bihira itong umuwi dahil sa pagiging abala bilang CEO ng isang malaking kumpanya. Ngunit laking pagtataka niya nang biglang dumalas ang pag-uwi ni Andres sa kanilang tahanan. Napansin din niyang mas madalas na itong naglalaan ng oras sa bahay, na tila may kakaibang dahilan. Miguel, sigaw ni Maria habang hinahabol ang bata sa malawak na sala. Sa kanilang habulan, hindi nila napansin ang presensya ni Andres, na tahimik na nakaupo sa sopa habang nanonood ng telebisyon. Miguel, ano ba? Halika nga rito, tawag muli ni Maria, ngunit imbes na sumunod, tumakbo si Miguel papunta sa kanyang ama at agad na kumandang dito. Niyakap ni Andres ang anak ng mahigpit. Papa, si Yaya o, masayang sigaw ni Miguel habang itinuturo si Maria. Bakit, Maria? Anong nangyari? Tanong ni Andres ng seryoso, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Wala naman po, Senyor Ito. Pinagsasabihan ko lang po siya na huwag masyadong magulo, sagot ni Maria na may pag-aalangan. It's okay, pwede ka nang magpahinga. Maria, ako na ang bahala sa kanya para makapag-bonding kami, sabi ni Andres na may malamig ngunit mahinahong tono. Sige po, Senyor Ito. Gusto niyo po ba ng merienda? Igagawa ko po kayo, magalang na tanong ni Maria. Huwag na, magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Maingay ka kasi, sagot ni Andres na tila naiinis. Bahagyang namula si Maria sa sinabi nito, ngunit pinilit niyang ngumiti. Pasensya na po, Senyor Ito. Tatawagin niyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Mahina niyang tugon bago siya tumalikod at umakyat sa itaas.
Pagdating sa kanyang silid, naupo si Maria sa kama. Habang iniisip ang mga nangyari, biglang sumagi sa kanyang isipan ang gwapong mukha ni Ramon, ang boy sa mansyon ng ina ni Andres. Napangiti siya nang maalala ang mga masasayang sandali niya sa probinsya kasama ang kaibigang si Gracia. Mahilig kaming gumawa ng sulat noon para sa mga crush namin, bulong niya sa sarili. Siguro, gagawa rin ako ng friendly letter para kay Ramon, dagdag pa niya, na may bahagyang kilig sa kanyang tinig. Biglang narinig ni Maria ang malakas na katok mula sa labas ng kanyang silid. Maria, maaari ka bang lumabas saglit, marahang tawag ng kanyang amo. Oo, senyor ito, mabilis niyang sagot habang tumayo at patakbong nilapitan ang pintuan. Pagbukas niya nito, bumungad agad ang gwapo niyang amo. Agad siyang napayuko bilang tanda ng paggalang. May kailangan po ba kayo, senyor ito? Tulog na po si Miguel, magalang niyang tanong. Pwede bang bantayan mo muna siya sa kwarto ko? Mahina ngunit seryosong tanong ni Andres. Oo naman po, senyor ito. Ako na po ang bahala kay Miguel. Aalis po ba kayo? Tanong niya nang may kaunting pag-aalangan. Oo, may biglaan akong meeting kasama ang mga kliyente. At pwede bang huwag mo na akong tawaging senyorito? 30 pa lang ako, sagot nito na bahagyang nakangiti. Okay po, senyor ito, sir. Pasensya na po, nauutal niyang sagot. Pero baka po hanapin kayo ni Miguel. Sabi niyo po kasi sa kanya, hindi kayo aalis, dagdag niya, halatang nag-aalala. Miss Maria, pwede bang huwag kang maingay? Kaya ko nga pinapabantayan sa'yo si Miguel dahil kailangan kong umalis. Sa halip na magtanong ka pa, ihanda mo na lang yung mga gamit ko sa kwarto at dalhin mo sa kotse. Utos nito na may bahagyang iritasyon sa boses. Oo po. Sir, pasensya na po, mabilis niyang sagot habang napapailing. Grabe, ang sanggi, kaya siguro walang jowa, bulong niya sa sarili. Miss Maria, malakas na tawag ni Andres nang mapansing hindi pa rin siya kumikilos. Yes, sir, papunta na po, sagot niya ng pasigarin, sabay talikod at patakbo sa silid ng kanyang amo. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na napangiti si Andres habang pinagmamasdan ang natataranta niyang kilos. Pagpasok sa silid, nakita niyang mahimbing na natutulog si Miguel. Agad niyang hinanap ang mga papeles at iba pang gamit na kakailanganin ng kanyang amo. Matapos niyang maayos ang lahat, dali-dali siyang bumaba at nagtungo sa kotse upang dalhin ang mga gamit. Okay, salamat. Ikaw na ang bahala kay Miguel, ha? Sabi ni Andres habang inaayos ang sarili sa loob ng sasakyan. Hindi pa man siya nakakasagot ay pinaandar na ni Andres ang makina, dahilan upang hindi nito marinig ang kanyang huling mga salita. Ingat po kayo, sir, mahina niyang sabi habang napapailing. Habang naglalakad pabalik sa bahay, napansin niya ang sarili niyang nguso na tila hamabas sa inis. Nako, senyor ito, mag-iingat ka talaga. Ayokong maiwan si Miguel at maulila, bulong niya sa sarili bago isinara ang pintuan at bumalik sa silid ng bata. Hay nako, Rafina. Sira ka talaga. Bakit ba ang nega mo? Bulong niya sa sarili habang iniisip ang mga nakakatakot na senaryo. Lumipas ang ilang araw mula nang makauwi siya mula sa kanyang lakad. Tulad ng dati, ang kanyang amo ay abala sa opisina nito sa bahay, habang siya naman at si Miguel ay nag-aaral sa sala. Mas gusto niyang doon mag-aral si Miguel upang malaya itong makagalaw at makapaglaro. Sa gitna ng kanilang pag-aaral, napansin niyang nakakalat sa sahig ang mga gamit ni Miguel, kabilang ang ilang makukulay na papel. Habang abala ang bata, sinamantala niya ang pagkakataon upang simulan ang plano niyang sulat para kay Ramon. Ngunit nang makita niya ang isang kulay pulang papel, biglang pumasok sa isip niya ang ideya ng pagsulat ng isang kunwaring love letter. Habang sinusulat niya ito, hindi niya napigil ang matawa dahil ibang lalaki ang naiisip niya, hindi si Ramon. Hay nako, Rafina. Sira ka talaga, pabulong niyang sabi sa sarili habang tinutupi ang pulang papel. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang papel na kulay dilaw at doon isinulat ang totoong sulat para kay Ramon. Alam niyang darating ito kinabukasan upang ihatid ang mga mahahalagang papeles mula sa ina ni Andres.